Halias. At sinabi nila sa akin ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak, at ang mga pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. At nang marinig ko ang mga salitang ito, na ako'y naupo at umiyak at nagayuno at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. At nagsabi, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa Kanya, at nangag-iingat ng Kaniyang mga utos. Pakinggan ngayon ng iyong tainga ang dalangin ng iyong lingkod, araw at gabi. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo. Pakinggan ngayon ang iyong pakinig, ang dalangin ng iyong lingkod, at ang dalangin ng iyong mga lingkod, na nangasasayahang matakot sa iyong pangalan, at paginhawahin mo ang iyong lingkod sa araw na ito, at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, aking ngang pipisanin sila mula roon, at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo. Pakinggan ngayon ang iyong pakinig, ang dalangin ng iyong lingkod, at ang dalangin ng iyong mga lingkod, na nangasasayahang matakot sa iyong pangalan, at paginhawahin mo ang iyong lingkod sa araw na ito, at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. At sinabi ko sa kanila, inyong nakikita ang masamang kalagayan na ating kinaroroonan, kung paano ang Jerusalem ay sira. Magsipa rito kayo at ating itayo ang kuta ng Jerusalem. At sinabi ko sa kanila ang tungkol sa kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin. At kanilang sinabi, magbangon tayo at magtayo. Sa gayo'y kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Dinggin mo
Si Gesem ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, ikaw ay parito, magkikita tayo. Ngunit pinag-isipan nila akong gawan ng masama, at ako'y nagsugo ng mga sugo sa kanila na nangagsasabi, ako'y gumagawa ng dakilang gawain na ano ba't hindi ako makababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking maiiwan at binababa kayo? Sapagkat ibig nilang lahat nasidlan ng takot kami na sinasabi. Ang kanilang mga kamay ay manganghihina sa gawain na ano pa't hindi mayayari. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay at aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? Hindi ako papasok. Sa gayo'y natapos ang kuta sa ika-25 araw ng buwan ng Elul, sa 52 nangyari nang mabalitaan ng lahat naming mga kaaway, ang lahat ng mga bansa na nasa palibot namin ay nangatakot at nangalumatang mainam, sapagkat kanilang nahalata na ang gawang ito ay gawa ng aming Diyos. Nangyari nang ang kuta ay matayo at aking mailagay ang mga pinto, at ang mga taga-tanod pinto, at ang mga awit, at ang mga levita ay mga halal na aking ibinigay kay Hanani na aking kapatid ang pamamahala sa Jerusalem, sapagkat siya'y tapat na lalaki at natatakot sa Diyos na higit kay sa marami, at ang bayan ay kakaunti sa loob, at ang mga bahay ay hindi ba na itatayo. Sa gayo'y natapos ang kuta sa ika-25 araw ng buwan ng Elul, sa 52 araw. At nangyari nang mabalitaan ng lahat naming mga kaaway, ang lahat ng mga bansa na nasa palibot namin ay nangatakot at nangalumatang mainam, sapagkat kanilang nahalata na ang gawang ito ay gawa ng aming Diyos, sapagkat sila'y nangagsigawa na bawat isa sa harap ng
bahay at ang mga nagsisipagdayo ng kuta at ang mga nangagpapasan ng mga pasan ay nagsipagtindig na bawat isa'y may isang kamay sa gawain at may isang kamay na nakahawak ng kaniyang sandata. At ang aming Diyos ang ipakikipaglaban sa atin. Palakasin mo ang aking mga kamay. Oh Diyos, ang gawang ito ay gawa ng aming Diyos. At ang buong bayan ay nagpipisan na parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig. At dinala ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan sa harap ng kapisanan. At si Ezra na kalihim ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa. At binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan, at ang buong bayan ay tumayo. At si Ezra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos. At ang buong bayan ay sumagot, Siya nawa, Siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay. At kanilang iniyukot ang kanilang mga ulo at nagsisamba sa Panginoon ng kanilang mga mukha'y nakatungo sa lupa. Ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy, ni magsiiyak man. Magsilakad kayo ng inyong lakad, at magpadala kayo ng mga bahagi sa walang naihanda. Huwag din kayong mamanglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. At sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag, at kanilang ibinigay ang kahulugan na ano't kanilang nabatid ang binasa. At lumabas ang bayan at nagsigawan ng mga balag, bawat isa'y sa bubungan ng kanyang bahay at sa mga looban ng bahay ng Diyos. At nagkaroon ng totoong malaking kasayahan. Ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy, ni magsiiyak man. Magsila
kayong mamanglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. At sila'y nagsitayo sa kanilang dako, at ipinahayag ang kanilang mga kasalanan. Ikaw ang Panginoon na Diyos na pumili kay Abram. Ikaw ay matuwid sa lahat na dumating sa amin. At dahil sa lahat na ito ay nagsigawa sila ng isang tipan na tunay, at kanilang sinulat at ipinagpala ng bayan ang lahat na lalaki na nagsihandog na kusa upang magsitahan sa Jerusalem. Araw-araw ay binasa niya ang aklat ng kautusan ng Diyos. Ang kagalakan Sa Panginoon ay inyong kalakasan. At sa pagtatalaga ng kuta ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga Levita. Mula sa lahat nilang dako upang dalhin sila sa Jerusalem. Naipagdiwang ang pagtatalaga na may kasayahan, na may mga pagpapasalamat at may mga awitan, na may mga simbalo, mga salteryo at may mga alba. At ang mga saserdote at ang mga Levita ay nangagpakalinis, at kanilang nilinis ang bayan at ang mga pinto ang bayan at ang kuta. Nang magkagayoy isinampa ko ang mga prinsipe sa Juda sa ibabaw ng kuta, at akin silang pinapagdalawang malaking pulutong na nangagpasalamat at nagsiyaong sunod-sunod, na may mga panugtog ng tugtuging ni David na lalaki ng Diyos. At sila'y nangaghandog ng malalaking hain ng araw na yaon, at nangagalak sapagkat sila'y pinapagkatuwa ng Diyos ng di kawasa. At ang mga babae naman at ang mga bata ay nangagalak, Na ano pat ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. sa gayoy nagsitayo ang dalawang pulutong nila na nangagpasalamat sa bahay ng Diyos. At ako at ang kalahati sa mga pinuno na kasama ko, at ang mga awit ay nagsiawit ng malakas, sapagkat sa mga kaarawan ni
ay may pinuno sa mga awit at mga awit na pagpuri at pasasalamat sa Diyos. At sila'y nangaghandog ng malalaking haing ng araw na yaon at nangagalak sapagkat sila'y pinapagkatuwa ng Diyos ng di kawasa. At ang mga babae naman at ang mga bata ay nangagalak na ano ba't ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. At sila'y nangagingat ng tungkulin sa kanilang Diyos at ng tungkulin sa paglilinis ayon sa utos ni David at ni Salomon sa kanyang anak. At ang buong Israel ay nangagbigay ng mga bahagi ng mga awit at mga tagatanod pinto. Alalahanin mo ako, O Diyos ko, sa ikabubuti, at huwag mong pawiin ang aking mga mabuting gawa na aking ginawa. Dahil sa bahay Ng